Pala yung statement na itong isang dating kongresista ata to, si Attorney Glenn Chong. Yan, sanggang dikit dati ni Marcos Jr. ng pamilyang Marcos at ngayon ay bumaliktad. Ngayon, siya po ang pinakarason sa mga nabubulgar na posibleng dayaan, na posibleng namekos-mekos nga daw ng mga Marcos ang Smartmatic, ang may-ari ng Smartmatic dahil may pa-meeting, pa-dinner at kung ano man. Sabi dito, Bongbong Marcos Jr., wala kang moral authority to lead this nation dahil minanipula mo o ng asawa mo at ikaw ang Smartmatic election system at naandun ako nung inamin ng asawa mo na magmi-meeting kayo ng may-ari ng Smartmatic. Una, dapat noon pa lang, kung meron ka rin po Mr. Glenn Chong na moral authority, kung naandyan pa yung moral mo, or yung moral, kung mataas pa ang moral level mo, sana alam mo rin na una pa lang, ito ay pinakamitsa ng dayaan. Sana pa lang, or sana noong una pa lang, ay nagsalita ka na. Ibig kong sabihin, nagsalita ka sana agad para maiwasan, para hindi na nga matuloy ang kuno ay pandadaya at pagmamanipula. Pero hinayaan mo pa rin. At ang nakakapagtaka dyan, bakit ngayon ka lang nagsalita? Ikaw din po ba ay isa doon sa mga umasa na mabibiyayaan ng grasya ng Malacanang, ng nasa Malacanang? Kaya pinili mong maging tahimik. At nung wala na nga, wala na sigurong nahita, yan naman din ang nakikita at nababasa natin sa mga komento ng mga netizens. Wala nang nahita, walang napala, ayan, naging anti-Marcos at iminulgar itong katiwalian ng nakaraang election. Tama, ito, sabi nung First Lady. He, referring to Glenn Chong, says we cheated, pero nandoon siya nung counting. He was part of our election team. You see? Part ka ng election team. So why will you wait 1 year to say that we cheated? Inaandoon ka every meeting. You know they say you are the size of your enemy. My point, ano ho? Pero wala tayong pinapanigan sa puntong ito, ano ho? Pero kung titignan niyo po, yung mga katulad ni Glenn Chong kasi, nako, wag agad-agad tayong maniniwala. Ako rin ha, sa puntong ito naniniwala na may pagmamanipulang ginawa, ano ho. Pero yun nga, wala na rin credibility ang isang katulad ni Glenn Chong. Wala pong credibility. Dahil tama na kung sana ay nagsalita ka na una pa lang, hindi sana nga naiwasan. Ang sitwasyon natin ngayon ay siguradong much better. Ang sitwasyon ng ating bansa ay mas maayos kung sana ay nagsalita kayo. Ang ibig sabihin nito, kayo po ay naging accessory rin. Kaya nagkaganito ang ating bansa at kung ano-anong krisis ang dinaranas natin. Kayo po ang may mga kasalanan na unang nakakaalam na itong mga nasa Malacanang, itong mga Marcos na ngayon nga na namumuno ng ating bansa ay walang maganda patutunguhan sa kanilang pamumuno. Alam niyo yan una pa lang. Madalas kong sabihin to eh. Alam niya ni na Maharlika. Alam niya nung si Rugando Sasso. Pero hindi agad nagsalita yung mga yan. Bakit? Anong inantay nyo? Biyaya at nung walang bumagsak na biyaya, nagngangangal-ngal kayo? Grabe.